Ladies and gentlemen, magandang gabi po. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay yung issue, ano ba talaga, meron ba talagang West Philippine Sea o wala? At sasagutin natin yan base sa napakaklaro, base sa batas, at base na rin sa katotohanan. Okay, bago ko ilahad, nais ko lang sabihin na nagsimula ang issue na ito na si Marcoleta noong hearing ng para sa Commission on Appointments na kung saan ay i-confirm nila ang mga appointees sa full-fledged colonel sa mga military kasama ng Navy. Tinanong doon ni Senator Marcoleta si Captain Pilar, kasi pag Navy ang kapitan ay full-fledged colonel. Tinanong siya, daming tinanong, hanggat sa huli na dapat maguloy, wala pang alam mo ba na walang Philippine Sea? Ang lumalabas po si Captain Pilar ay hindi alam. Akalain mo Navy officer ka, hindi mo alam ang mga isla. Hindi mo alam kung mayroong West Philippine Sea o wala. Yan ang pinaka-problema. Pero ang katotohanan, sabi nga sa konteksto, sinabi ni Marcoleta, ganun pala, magulo pala eh. Tanggalin na lang natin ang Kalayaan Island Group para hindi magulo. Alamin natin ngayon ang konteksto bakit nagsalita si Marcoleta na ganun. Dito is bibigay ko sa inyo ngayon ang sagot. Pero bago yan, nais ko muna i-play itong salita ni Marcoleta na nilabas sa kanilang programa sa Ganang Mamamayan. Ito. Pakinggan natin. Pakinggan muna natin. Philippines is at war. That is clear in our economic zone. Itong nabanggit nyo nung Friday, lumaki nga sa palagay niya ang exclusive economic zone. Ipinamigay niya yung 242,000 square nautical miles territorial sea. Yung ibig sabihin parte ng ating territory. Yung maritime rights, limited lang yun. Economic rights lang yun. I charge him treason for this. Yan. Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, kung nakikinig ka. Yan, oo. Sagot naman ni Justice Carpio. Every first year law student knows that treason cannot be committed during peacetime. At ni Senador si Justice Carpio. Oo. Itong nabanggit niyo nung Friday, lumaki nga sa palagay niya ang exclusive economic zone. Ipinamigay niya yung 242,000 square nautical miles territorial sea. Yung ibig sabihin parte ng ating territory. Yung maritime rights, limited lang yun. Economic rights lang yun. I charge him treason for this. Yan. Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, kung Kaya nasagot naman dyan ni Marcoleta, hindi yan ibig sabihin na treason per se, na criminal case, kundi pagtatraidor. Ganoon lang kasimple. So, regardless of may war o wala, kasi technically speaking, ang treason ay ginagamit lamang po sa revised penal code na kung may gera. Okay? Dito tayo, mapunta tayo dito. time So laging ganyan ang mga banat na galing ganun. Lagi committed only if the Philippine 114 of revised penal code. Sana maano natin sa ina-upload lang, Sen. in-upload na ni Opo, Direk opo, para Direk, mas oo. malinaw kasi. Yes po. Doon lang sa pagsagot niya din, nakikita mo na yung pangmamaliit sa kapwa. Opo, laging diba? ganun, Sen. Opo. So ikukumpara tayo sa First year law student. first law student. Total, sa kanya naman ang gagaling. Akala ko kasi malawak ang pangunawa ng taong ito eh. Kaya ganun lang ang sinabi ko eh. Actually, ang gusto ko sabihin, I pronounce you guilty of treason already. Hindi na kita kailangan i-demanda pa. Okay? Alam niya na ang ibig ko sabihin, yung connotation noon. Ano? Bakit ka mo? Ang sabi ko nga, alam mo, maski na grade 1 naman na pupil din, Opo. naiintindihan niya na hindi mo pwedeng ipamigay ang saganang sayo. Lalong-lalo na kung pinag-uusapan natin ay teritoryo. Ang territorial sea kasi din,
sabi ko nga, ito'y parte ng sovereignty ng isang bansa. Tama Hindi po. lamang yung land features. Ang kabuuan po ng land features ng ating bansa ay 300,000 square kilometers. Mhm. Ngayon, sa pagkakakwenta niya doon sa pinag-uusapan nating teritoryo, sana na pwede nang iano ni Direk para makita ng mga kababayan natin yung total ng ating territorial sea. Mhm. Na ito'y kinuwenta. Ah. Ayan. Makikita mo dyan, Jen, Nelson, na ang computed na territorial sea ng ating bansa ay 274,136 square miles. Square miles yan, ano? Opo. Ngayon makikita mo, noong i-dispose niya yung Republic Act 9522, kasi naging ano ito eh, naging asunto ito, kinwestiyon siya ng isang professor ng international law sa UP, Justice si Professor Magallona. Melvin Magallona Opo, yata. opo, tama po. Yung RA 3046 at saka yung RA 9522. 952. Opo. Ngayon, makikita mo doon sa kanang bahagi ng column, ang natira na lang ay, basahin mo nga din, 32,000. 32,106 square nautical miles. Oo. Minus So nakita mo, halos mahigit 244,000 41,000 square miles ang nawala sa ating territorial Nabawas. sea. Opo, ha. Sabi ko nga rito, kahit grade 1 siguro dyan, maintindihan niya, hindi mo pwedeng ipamigay ang teritoryo ng iyong bansa. Opo. Kasi magkakasala ka sa ating saligang batas. Yan ay nakasalig dyan sa pag-usapan. Tatlong saligang batas ang pinag-uusapan dito eh. Mhm. Yung 1935 Constitution na 2 treaties ang pinag-uusapan dyan. Aha. Yung treaty between the United States and Spain. Aha. Treaty of Paris. Pagkatapos, basahin na lang natin siguro para hindi tayo magkamali. Ano? Mhm. Merong United States at saka Spain, December 10, 1898. Ito yung sa Article 1 ng National Territory ng 1935 Constitution. Aha. At binabanggit dyan, ang treaty naman between the United States and Spain, November 7, 1900. Okay. At pagkatapos, yung panghuli, United States and Great Britain, January 2, 1930. Okay. Opo. Dito in-stipulate yung hangganan ng ating sovereignty. Yung, kaya nga, ang Article 1, nakalagay po dyan, national territory. Okay. Ngayon, kaya nag-asunto si Professor Magallona, hindi niyo pwedeng baguhin, sabi niya, sa magitan kanya noong 95-22. Mababago kasi yung Republic Act 3046. Yung 1961 kasi, nakaso ito, idinrowing ang ating archipelagic baselines. Opo. Ngayon, dahil nagkaroon nga ng UNCLOS, Mm-mm. actually mahaba ito, ano? Opo. Gumawa ng isang panukalang batas si dating Senador Miriam Defensor Santiago, at siya nag-aalala baka magkaroon nga ng problema sa ating national territory as defined in 1935 Constitution. Kasi ito, hindi na bago ito eh. Walang isa mang estado ang tumutol. Kahit ang China, hindi niya tinutulan yung ating national territory. Aha. Sa mga tuwid, define na dito yung ating territorial seas. Yung una pa. Hindi lamang nilagyan ng hangganan. Hindi nilagyan ng hangganan. Kaya nga sabi ni yumaong Senator Miriam Santiago, kaya ako ginawa ito Opo. para sa ganon ay hindi magkaroon ng possible conflict sa UNCLOS na magiging enforceable na sa atin. Dahil nakikita niya, darating na yung 1994 na eh. Ayan, meron tayong obligation under the UNCLOS. Ganyan. Anyway, sa mga susunod na pagkakataon, binibigyan ko lang ng halimbawa. Opo. Ngayon, sa panig kasi ng gobyerno, kinuwenta nila yan. Ngayon, sabi ni Professor Merlin Magallona, i-amend natin ang ating constitution bago po nyo gawin yan.
So okay, ang unang problema rito, Opo. paano nyo i-amend itong national territory miski na nung sumunod na saligang batas natin diyan, Opo. kahit hindi na mention tong mga territories, maintain natin 'yon eh. Dahil Opo. walang sinabi na ating inaalis ang epekto ng mga tatlong treaties na nabanggit ng 1935 Constitution. Ayun. Oh, maliwanag yung posisyon ni Professor Magallona. Aha. So dalawang bagay ang problema rito. Sabi niya, mababago sabi niya kapag hindi ninyo inamend ng Constitution, magkakamali kayo. Opo. So constitutional violation ito. At nung actual na makwenta, sinasabi ko nga, isipin mo from 247,000 naging 32,000 na yan, ipinamigay mo. Oho. Kumbaga sa isang komunidad, ito yung plaza mo. O kaya ano man yung patrimony ng isang lugar. Opo. Isang lawa siguro o isang ilog. Basta mo na lang ba pinamigay yun? So, ibig sabihin, sa yung pinupunto ni Marcoleta ay ang resulta niyan, actually, ibang away yun. Ang pinag-usapan sana natin yung West Philippine Sea. Pero anyway, iungkatin natin yun, babasahin kong desisyon na sinulat ni Antonio Carpio to be fair to him. Kung talaga pang totoo na pinamigay niya 230 plus square kilometer pinamigay na wala sa territory natin base sa kanyang decision. Sa isang kaso na sinampa ni Dean Merlin Magallona na kamag-anak ko si Dean Magallona. Ang contention ni Dean Magallona, mali yung ginawang batas. So, ang problema, ang nagdesisyon si Carpio, imbis na gumanda para sa Pilipinas, binawasan niya. So, yan ang dahilan kung bakit tinawag ni Marcoleta na traidor si Antonio Carpio. So, ngayon, ang tutukan na natin ngayon, gusto ko naman maintindihan ninyo, meron ba talagang West Philippine Sea o wala? Yan, ibibigay ko sa inyo ang sagot. Pero bago ko ibigay sa inyo ang sagot, ipakita ko sa inyo muna ang mga batas. Ito, okay. Ang unang batas na pag-usapan natin ay itong ipakita ko, babasahin natin sabay-sabay. Ito ang pinakahuling batas na ginawa na senador pa si Tolentino. Ito na ipasa Republic Act 12064, November 7, 2024. Okay? An act declaring the maritime zones. Maritime zones lang mga tubig na pag may sovereign rights sa Pilipinas. Yan ang ibig sabihin, hindi ito nagdeklara na tungkol sa teritoryo, kundi maritime zones. Pag maritime zones kasi, may mga party o bahagi ng dagat o karagatan na hindi tayo may-ari. Pero may karapatan lamang tayo sa mga natural resources, sa ilalim, o di kaya kung ano-ano pa, may mga karapatan din tayo sa mga tinatawag ng continental shelf, yung mga sedentary na mga living organisms sa baba, yan ang mga karapatan natin. So, next is, sabi niya, short title, no? Shall be known as Philippine Maritime Zones Act. Tapos ang definition, ibig sabihin ng maritime zone, na base sa 1987 Constitution and the international law, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea. Ito, A, yung maritime zone ng Philippine Archipelagic is composed of the internal waters. Yung mga lupa, mga tubig, sa loob ng mga isla natin pag ilagay mo sa mapa. Tapos archipelagic waters. So archipelago, siguro sa tabi-tabi yan. Tapos territorial sea. Ang territorial sea naman, ito pag mag-measure ka sa baseline natin, yan yung 12 nautical miles. Pataas yun. So, tapos contiguous zone. Contiguous zone sa baba yun. Tsaka continental shelf. Tapos exclusive economic zone.
So yan daw ang definition ng maritime zone natin. Okay? Zonal, ibig sabihin zone, lugar ng mga karagatan. Ibig sabihin maritime karagatan. So ngayon, ibig sabihin exclusive economic zone kasama. So next is all the territories, lahat ng teritorya na over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction likewise have their respective maritime zones as appropriate. So ano naman ito? Ang tinutukoy po dito, yung teritoryo sa labas ng exclusive economic zone. Sa labas ng teritoryo natin na regular, na 12 nautical miles limit sa main islands natin. Okay? Yan po yung tinatag na all other territories. Kasama po sa all other territories ang Kalayaan Island Group sapagkat lagpas po sa 200 nautical mile limit ang Kalayaan Island Group. Nasa 280 nautical miles mula sa pinakamalapit sa lugar ng Vicente o Quezon sa Palawan Province. Ang linya na yan ay nasa 400 plus sa kilometers papunta sa Spratlys sa Kalayaan Island Group. O di kaya, kung i-convert mo, divide by, so almost 500, actually 450. So kung ang 340 ay 200 nautical miles, so may 100 pa na sobra. So almost so 200 which is 340 kilometers. So 340 kilometers by 100 meters, 100 kilometers away from exclusive economic zone ang sentro ng Kalayaan Island Group. O di kaya tinatawag na Titos Island. So the maritime zone of the Philippines and the western side of the Philippines archipelago including the Luzon Sea and the territorial seas of Bajo de Masinloc and the maritime features of Kalayaan Island Group shall be collectively called the West Philippine Sea. Ibig sabihin, meron tayong batas na pinakabago na nagsasabi na meron daw tayo tinatawag na West Philippine Sea. Tanong, sapat ba yan ang batas? Hindi pa kinikilala ng ibang bansa eh. Alalahanin natin sa Spratlys, ang nag-agaw-agaw mga isla-isla, Pilipinas. Dito tayo sa may Pag-asa Island, na tinatawag dati Titos Island yan. Tapos may iba pang isla. Tapos ang ibang isla kasama sa Spratlys Group ay kiniklaim naman ng Malaysia. Ang iba naman sa ibaba yun, sa ibaba ng Pilipinas. Kiniklaim ng Brunei, kiniklaim ng Indonesia. Ang sa gilid natin, kiniklaim ng Vietnam. At saka itaas konti, ay kiniklaim ng China. At sa itaas natin, kiniklaim ng Taiwan. Yan po ang itsura ng Kalayaan Islands Group o Spratlys Islands. So, sa base sa ating pagbibigay ng pangalan, hindi sakop ng Kalayaan Island Groups ang ibang isla ng Spratlys na inaangkin din ng Malaysia, Indonesia, Brunei, tsaka Vietnam, at saka China, dito sa banda-banda sa pinaka-westernmost natin. Okay? So, yan po ang... Ay, Nene Balmuria, kumusta ka na? So, yan po yung ating Spratlys. Ngayon, ang Spratlys, ipakita ko sa inyo mamaya sa mapa, ay malayo siya. Tapos sa 200 nautical miles limit lang mula sa Palawan, diyan sa may bayan ng Quezon, sa Palawan, ay ang Spratlys na sentro Pag-asa Island dito ay 447 kilometers away, which is about 280 nautical miles. Sa miles. Kasi dalawang units of measurement magagamit ka ba ng kilometro o milya? Ganun po yun. So ngayon, ang sinasabi ni Marcoleta, pag tiningnan mong ibang batas, walang nakasabi kung paano paglagay ng description kung ano ba talaga ang Philippine Sea. So balikan natin ang definition ng pinakabagong batas. Ito. I-akyat ko ulit, basahin natin ulit.
So ito siya. Nakalagay po rito, ang maritime zone ng Pilipinas on the western side of the Philippine Archipelago, it includes the Luzon Sea and the territorial seas of Bajo de Masinloc, and the maritime features of Kalayaan Island Group shall be collectively called the Philippine Sea. Dito na nagkamali na nagkaroon ng anomalya. Mali ang batas natin, hindi klaro. Okay, next. Sundan natin. Ito naman po, i-drawing, ipakita muna natin sa mapa. Ito, pakita ko sa inyo yung mapa. Anong ibig sabihin ng batas na yan na nakasulat sa Section 2 ng Republic Act 102, Republic Act 102.12064. Okay, ito pakita ko sa inyo ang mapa para maintindihan nyo, ma-visualize ninyo. Ito. Ito po yung mapa ng South China Sea. Makita nyo rito ay palakihin natin. Ito, Vietnam. Sa kaliwa, Vietnam. Sa kanan, Palawan. Sa ilalim, Kuta Kinabalu, Malaysia, tsaka Brunei, tsaka Indonesia. Yan po ang forma niya. Ito naman, may Malaysia, may Indonesia. Indonesia nag-claim din. Buti ang Thailand di na nakipag-agaw. So, yan po yung grupo ng mga isla. Mga isla lahat yan. May numbering. Oh. Tapos, itong number 7 nata, ito yung, ito ba yung kan? Mamaya, titingnan natin. So, ibig sabihin, isa sa mga isla nito yung Pag-asa Island. Part lang lamang ng Spratlys ang Kalayaan Islands Group. Ito naman ang Palawan. Nakita mo may number 2. Ito yung Palawan. So pag sinukat mo itong pinaka-dulo ng Palawan, kung perpendicular ang direction, papunta sa Spratlys, 447 kilometers. Which is equivalent to 280 nautical miles. So ganun po yan. Ang West Philippine Sea naman, dito lang ko. Tingnan mo yung kamay ko na gumagalaw. Yan, ganun lang ang 200 nautical miles limit. Ito lang yung linya ng atin ng EEZ. So, in other words, nasa labas ng EEZ ang Kalayaan Island Group. Ngayon, may problema tayo. Sa batas na yun na pinakabago, pinangalanan na West Philippine Sea lahat ito. Lampas sa EEZ at pagdating sa Spratlys Group of Islands, pinalampas pa natin ang West Philippine Sea. Kumbaga, ang West Philippine Sea, pag ginuhit natin sa tingnan yung kamay na umikot, at ipapatong nila dito sa ginatawag na exclusive economic zone. Tama ba yun? Sagot, mali. Bakit po mali? Nakalagay po sa United Nations Convention on the Law of the Sea, pag sinabi convention, agreement, na 200 nautical miles limit lang po ang ating exclusive economic zone. So kung hanggang dito si ginuguhit ko sa kamay ko, nakikita nyo, ang EEZ ay hanggang dito lang ang definition ng West Philippine Sea sa batas ay yung exclusive economic zone. At dinugtong pa yung other islands. So paano mo ngayon idudugtong yung Spratlys o Kalayaan Island Group na ang meron lang siya ayon sa decision ng Permanent Court of Arbitration ay 12 nautical miles lang tayo may territory dyan. So ang 12 nautical miles, pag ginuhit mo, hindi pa aabot sa linya ng exclusive economic zone. Ibig sabihin, sa gitna, hindi natin pwedeng ariin yan kasi high seas yan. Pwede natin pag-ariin itong Kalayaan Islands Group, pero hindi natin pwede idugtong sa exclusive economic zone na guhit para lamang tawagin natin na West Philippine Sea. Wala po tayong karapatan.
magbigay ng pangalan ng dagat sa dagat na karagatan na hindi naman natin pag-aari. So ano lang ang pag-aari natin sa Kalayaan Island Group? Ang pag-aari lamang natin po sa Kalayaan Island Group ay yung Kalayaan Islands, tapos yung 12 miles na palibot niyan. At kung giguguhit mo 12 nautical miles, ay hindi pa makakapatong sa kasunod nun ay exclusive economic zone. So, ibig sabihin may butas sa gitna. Hindi natin pwede ariin yan. So, ngayon, pwede ba nating tawagin na yung exclusive economic zone na 200 nautical miles mula sa baseline sa Palawan at idudugtong mo ang territorial sea natin dito sa Kalayaan Island Group, pwede mo tawagin na karugtong na West Philippine Sea lahat? Hindi. Kasi hindi naman tayo may-ari ng dagat sa gitna ng Exclusive Economic Zone at ng Kalayaan Island Group. Naintindihan nyo na? So, yan ang sitwasyon. So, wala tayong karapatan na ilalabagin natin ang karapatan ng ibang bansa. Ngayon, para igagalang ang ating teritoryo, ay kailangan magdeposito tayo doon sa United Nations, sabi nyo ng ating mapa, at pangalanan natin kung hanggang saan tayo, at alamin sa ibang mga bansa. Payag ba kayo dito sa claim ng Pilipinas? Kung papayag sila, wala na tayong problema. Pero kung hindi papayag, laking problema. Kagaya po ng Taiwan. Ang Taiwan, sa batas nila, sila lamang ay bansa sila sa batas ng Taiwan. Pero ang tanong, ginagalang ba sa ibang bansa ang Taiwan bilang bansa? At dahil po sa One China policy na ini-impose ng China, ayaw nila mangyari na kilalanin ang Taiwan na bansa, kundi probinsya lamang ng China. Yun. So siguro naintindihan na ninyo. It is not what we say. Hindi yun kung ano sinabi sa ating batas. Kung hindi, dapat kunin mo rin ang consent ng ibang mga bansa kung kikilalanin nila. Ang patungkol naman sa Kalayaan Island Group, dahil meron tayong effective possession, effective control, wala nang iba sa tingin ko na mang-agaw niyan. Maliban na lang kung agawin ng China. Sa labas yan ng economic zone natin. So, kung sa loob at walang makagaw niyan, meron siyang sariling dagat na teritoryo ng Kalayaan Island Group. Yung susukat ka ng 12 nautical miles, palibot yun. Tapos kung idodrawing mo ngayon ang 12 nautical miles sa palibot sa Kalayaan Island Group, hindi pa siya aabot. Hindi siya dudugtong, hindi niya abutin ang exclusive economic zone at meron pang butas sa gitna. So ano ngayon ibig mo sabihin? Meron tayong kasi hindi natin pwede pangalanan ang sa gitna. Magkaroon ngayon, pwede natin pangalanan ang dagat sa 12 nautical miles ng Kalayaan Island Group. So ano ngayon itawag natin? Mayroong West Philippine Sea 1, West Philippine Sea 2. Ganon na mangyari. Ganon pong ibig sabihin ni Marcolita. Pagkatapos, hanggang ngayon po, inutusan mula pa sa panahon ni Noynoy na presidente, ay inutusan na ang NAMRIA na gumawa ng mapa. Hanggang ngayon, gumawa naman ng bagong batas si Senator Tolentino, yung Republic Act 12064. Nakasaad, inutusan din ang NAMRIA na gumawa ng mapa. Hanggang ngayon, di makagawa ng mapa ang NAMRIA. Bakit? Na problema ang NAMRIA, paano natin idudugtong? Kasi ang 200 miles natin, nautical miles, ay hanggang dito lang. Ang ating practice dito. At kung mayroong 12 nautical miles territorial sea ang Kalayaan Island Group, pag ginuhit mong 12, hindi pa aabot sa 200 kasi bakit? Ang distansya sa gitna ng Spratlys at ng exclusive economic zone natin ay 78 to 80 miles. So, minus 12, may sobra pa na
48. 48 miles sa gitna. Nakaintindi na ba kayo? Naimbaga rabi sa mga kada kayo amin, no? At least, sa tingin ko dapat siguro naintindihan na ninyong ibig sabihin dito ni Marcolita. Kaya sabi ni Marcolita, kung hindi lamang pala makagawa ng mapa ang ating NAMRIA, dahil magulo, lagyan mo pa coordinates, idodrawing mo tapos lagyan mo ng coordinates ng latitude at longitudinal points. Dikit-dikit. Kasi nga, sa gitna, Kalayaan Island Group, sa gitna, may patlang. Ano bang tawag dyan? May butas. Hindi natin pwedeng ariin yung high seas. Pagkatapos, linya ng exclusive economic zone. Ganon po siya. Sa tingin ko, dapat maintindihan na ninyo. So, dapat sumali ako sa debate nila. Sabi ni Jose Gabila, kung may mali, kung bakit hindi nakagawa ng mapa natin pagdating sa karatan, at dapat yan ang dapat maayos. Dapat ayusin natin. Tapos, gagawa tayo ng batas na ang ipangalan West Philippine Sea hanggang sa, nakalagay kasi sa batas, hanggang sa exclusive economic zone ng West Philippine Sea. Pero hindi pa kinikilala ng ibang bansa. Ang kinikilala ng ibang bansa, kabuuan yan ay South China Sea. So, ngayon, kung kinikilala hanggang exclusive economic zone na guhit, pataas hanggang Luzon, hanggang Taiwan, ay kung hindi pa kilala, dapat gumawa na ng mapa. Tapos ang problema, may mapa naman tayo, ilalagay naman sa taas ang Kalayaan Islands Group. At anong pangalan ng West Philippine Sea? Kasi ang batas natin, nilagay na kasama sa West Philippine Sea ang dagat na 12 nautical miles limit palibot sa Kalayaan Islands Group. Ngayon, pag tinawag mo West Philippine Sea, iyan yung West Philippine Sea 1 na hindi mo pwede idugtong sa West Philippine Sea 2. Ay, nako. Ito si Jesus Lopera. Nag-explain lang ako ng DDS ka na ngayon. DDS? Yes, DDS naman ako talaga ngayon. Ayoko na sa mga BBM na mga makakaliwa na kwan. Mga sabi ni Erisi, ang mga dilaw, gagawa sila kahit i-distort pa nila. Isakripisyo lang katotohanan. Huwag lang matanggal lamang si Sara at hindi makatakbo sa 2028. Walang ibang nagsabi dyan, kundi yung leader ng Liberal Party na si Congressman Erice. Okay? Mantis, unang-una, inangkin ng Communist China ang China Sea, which the tribunal, ay, nagkwento ka naman. Hindi naman inangkin ang dagat. Inangkin lang nila na may karapatan sila. I am not comfortable with the word inangkin. Kundi sinabi nila yung territory, yung maritime sea nila, zone nila ay umaabot hanggat sa 9 dash line na umiikot sa nautical miles limit natin. Hanggat sa Malaysia, kinuha nila. In the Brunei, kinuha rin nila. Inagaw rin nila. In other words, hindi lang tayo may problema. Pati ibang bansa may problema rin sa China. Tapos, ang decision po ng Permanent Court of Arbitration, aywan ko ba kung bakit Permanent Court of Arbitration ang tawag. Sabihin na lang natin na korte para sa UNCLOS. Sinabi nila na mali yung claim ng China na ang kanilang maritime zone ay papunta sa 9 dash line. Lumampas pa, kinain pa yung ating economic zone. Sapagkat ang katwiran nila, pumirma din ang China sa tinatawag na UNCLOS or United Nations Agreement for the Law of the Sea. Pumirma tayo, pumirma China at sinasabi ron na pumayag din ng China na kilalanin nila lahat ng bansa mula sa pampang ng bawat bansa. Magsusukat ka ng 200 nautical miles, yan po ang inyong tinatag na exclusive economic zone. Ano ang karapatan mo sa exclusive economic zone? Teritoryo ba yan? Hindi po. May titulo ka ba dyan? Ang Pilipinas? Wala po. Ano meron? Karapatan lamang po sa pagmamantine at saka ikaw may karapatan kumuha na kung may uwel dyan sa ilalim. Mga sedentary na mga buhay, mga clams, yung mga alimango sa ilalim, mga lambay. Lambay na pa, lambay sa Tagalog.
Kasag. Ano ba yung kasag? Alimasag. Yan, diyan sa ilalim, atin yan. Kasi ang alimasag dyan, nag-steady sedentary sila. Pati mga clams na sedentary. So ngayon, ang ang maritime sea natin hanggang sa 200 nautical miles dapat respetuhin ng China. Yun naman ang desisyon ng Hindi po nagdesisyon sa teritoryo ang korte. Kinilala din ng korte ang Kalayaan Island Group na atin ang karamihan kasi mayroon pang ibang isla na sa loob ng Spratlys. Pero ang ibang isla na sa atin, yung mga nakalista na sa atin, kinilala na ng Court of Arbitration na samantala tayo ang may karapatan na magpamantili dahil tayo lamang ang nakakita na may effective control. Okay? Tapos, dahil above water siya kahit high tide, ang karapatan ng Kalayaan Island Group ay wala siyang sariling exclusive economic zone. Wala. Kundi, tanging territorial sila bang sapagkat kinukonsidera sa korte na yan ay mga bato lamang. Pag bato, hindi nila kinukonsidera na magkaroon ng panibagong exclusive economic zone. So, ngayon, kung bato, bakit kinukonsidera na bato? Sapagkat po, hindi mabubuhay ang tao ron. Pero bakit naman may tao ngayon sa Kalayaan Island Group? Sapagkat po, sinusuportahan ng gobyerno natin, pinapadalahan sila pagkain. At ang pagdugtong nila, nangingisda sila. At nireclaim pa natin. So, I hope so. Ito ngayon, ipapakita ko na sa inyo na isa pang batas. Basahin natin. Administrative, hindi ito batas. Ito lang pwede presidential decree. Na inisyu ni Marcos na senior. Ito sinasabi naman sa batas. Presidential Decree 1596 declaring certain area part of the Philippine territory and providing for the government administration. Para saan ito? Dineklara lang ang Kalayaan Island Group na atin. Pero kung dineklara na atin, ay hindi naman ibig sabihin na atin. Kailangan papayag ang ibang bansa. O, sabi ito, may technical description. Are vital to the security and economic survival of the Philippines. Whereas much of the above sea is part of the continental margin of the Philippine archipelago. Ang tawag ni Marcos, continental margin. Whereas these areas do not legally belong to any state or terra nullius, but by reason of history, indispensable and effective occupation and control established in accordance with the international law, such areas must now deemed belong to the sovereignty of the Philippines. In other words, kailan ba nilagdan ito? 11th day of June, in the year of our Lord, 1978. 1978 pa lang pala natin 1978 pa lang tayo pala nag-claim nito. Ganun po, nakikita natin sa batas. So, ito mismo. So, in other words, Kalayaan Island Group, hindi rin klaro kung hanggang saan daming isla doon. So, nagkaroon ng nagpasa ng bagong batas. Pinakita ko kanina yung bagong batas. Tapos, mayroong tinatag na administrative order na pinalabas ni Noynoy Aquino nung buhay pa siya. Ito naman po yun. Na pinangalanan ang West Philippine Sea, hindi naman tama pagka-describe. Maling-mali naman. Tabasahin natin ang batas si Noynoy Aquino. Hindi ito batas sa lang to administrative order. Kumbaga, Executive Act. Executive Administrative Order number 29, naming the West Philippine Sea of the Republic of the Philippines and for other purposes. Whereas Presidential Decree 1599, 1978, 1596 dapat to, nagkamali pa sila ng typo. Ano ba ito si Noynoy? Established the exclusive economic zone of the Philippines extending to a distance of 200 nautical miles from the baselines of the Philippine archipelago. Ito din, nakabase sa UNCLOS yan eh. So whereas RA 9522
of 2009 or the Baselines Law specifically defined and described the baselines of the Philippine archipelago, whereas the Philippines exercises sovereign rights under the principles of UNCLOS to explore and exploit, conserve, and manage the natural resources. Hanggang dyan lang ating karapatan. Hindi natin pwede gawing teritoryo. So whereas the Philippines exercises sovereign jurisdiction in its ECC, sovereign jurisdiction lang, hindi sovereignty. Okay? Tapos, in the exercise of sovereign jurisdiction, the Philippines has the inherent power and right to designate its maritime areas. Kaya pinangalanan niya na West Philippine Sea. Ito, the maritime areas on the western side are hereby named. Wala namang boundary nilagay si Noynoy Aquino. Sinabi niya lang, these areas include lang. Walang boundary. The Luzon Sea as well as the waters around within and adjacent to the Kalayaan Island Group at Bajo de Masinloc, also known as Scarborough Shoal. The naming of West Philippine Sea is without prejudice to the determination of the maritime domain over territories which the Republic of the Philippines has sovereignty and jurisdiction. Section 3, the National Mapping and Resources Information Authority, NAMRIA, inuutosan na mag-produce ng mapa and publish charts and maps of the Philippines reflecting the West Philippine Sea in accordance with this order. Hanggang ngayon, wala pang ginawa. Kasi nahirapan nga sila. Paano sila maghihirap? Ang exclusive economic zone natin, ulitin ko naman, sa sinabi ko kanina, ay hanggang dito lang. Tapos ang Kalayaan Island Group dito. Yan ang pinaka-problema. So, do you now see? So, ipakita ko sa inyo ngayon ang Pag-asa Island. Ito. Ito, pinalaki ko ang Pag-asa Island. Titingnan nyo kung gaano ka ang itsura niya. Yan ang Pag-asa Island. Kita nyo, yan ang Pag-asa Island kung malaki. T2 Island siya, T2. Yan. Ngayon, ito yung pinaka-latest na nakuha na litrato ng T2 Island. Ngayon, noong, tingnan nyo ba, meron, di ba, may reclaim island, may reclamation, tapos may pier-pier niya. Nakita nyo? Dati, wala yan. O, tingnan mo 2017. O, wala yan, o. Ibig sabihin, yung bansa natin, nagre-reclaim din. Nakita nyo? Yan ang nakita ninyo. So, ngayon, 2023, meron ng pier. Pinalaki. Saan kaya kumuha ng buhangin itong yung nag-claim dyan? Ang lahat po na nakatira dito ay suportado ng Philippine government. Wala po sila sariling buhay. Mga konsyel dyan, wala silang kita pero may era. Yan ang bayan na may era pero walang negosyo masyado. So ngayon, titingnan naman natin sa aspeto ng malakihan in the bigger picture. Dito nyo ngayon makikita kung maintindihan kung ano ang lagay natin dito. Ito siya. Yan, di ba? So, tanggalin natin yan. So, ito po yung Spratlys Island. So, ito. Ito yung, kung perpendicular niya is sa gitna ng Batarasa at saka Quezon. Tapos sa likod niya, Brooks Point. So, ito yung Palawan. Ang nautical miles, 200 nautical miles, ay dito lang. Yan. Nakita niyo yung aking cursor? So, ito ipakita ko, susukatin natin. Actual na sukat para makita ninyo. Ito siya.
Makita ninyo? Yan. Tito Island itong Pag-asa. Yan. Tito Island yan. Yan. Tito Island. Yan yung Kalayaan Island Group. So, tapos, andito yung Palawan. Ngayon, sukatin natin kung gaano ilan ang distansya. Ito. Ito yung Tito Island. Tapos, sukatin natin kung gaano kalayo yan. Back. Ito yung perpendicular line niya dito sa may Batarasa area. Ito yung ano nakalagay? 428 kilometers. Yan. Yan ang linya. 428 kilometers ang sukat. Ganon po kalayo. Kung i-convert mo, 420, i-convert natin sa miles, divided by 1.7. 430, sabihin natin 430 kilometers, divided by 1.7. Kasi sa isang milya, 1.7 kilometers ang haba. So, ito. Lumalabas siya na 253 miles. So, nakita nyo na? Nakita nyo na? 253 nautical miles ang layo mula sa Brooks Point. Mula sa anong kuwan na ito? Hindi Brooks Point. Mula sa Batarasa. Or kung mula sa Quezon, di mas malayo. Kung mula sa El Nido, di mas malayo. So, ganun po kalayo. Ngayon, titingnan naman natin ang kwan. Titingnan natin ang West Philippine Sea. Magsukat tayo ng 340 kilometers kung nasaan. Susukat tayo. Ito. 0. 340. Ito po, hanggang dito lamang hanggang dyan lamang sa may guhit ang 200 nautical miles limit. In other words, labas talaga siya ng 200 nautical miles. So, let me now conclude. Magbabati na lang ako. At least nakita nyo na nasa labas talaga ang nawala pang West Philippine Sea sapagkat titingnan natin ulit. Kung ito ay 340 at kung ito ay 430 minus 20, may 10 kilometers pa na tubig sa gitna na hindi natin pwede pangalanan ng West Philippine Sea. So, ang mangyari ngayon, kung dito, sa linyang ito ay easy, ang sa baba nito ay West Philippine Sea. Paano naman ang lampas dito? Di ba sariling West Philippine Sea ba? Hindi pwede, isa lang dapat West Philippine Sea. So ito, West Philippine Sea, pangalanan natin West Philippine Sea 1. Tapos ang sa Kalayaan Island, tawagin natin West Philippine Sea 2. Naintindihan na ninyo? I hope so na naintindihan ninyo. Pasensya na kung I cannot find other means on how to explain it to you. At least, I tried my best na i-explain ko sa inyo. So, ibig sabihin, may siwang sa gitna. Hindi mo pwede, high sea yun. Hindi pwede pagkalanan West Philippine Sea yan. Magtatawag na lang ako. Okay. Si Raul De Leon. Kuya Toto, yung sinabi ni Coach Jared, pagdidiis bulok, baka kumita lang. Para kumita lang. Si Coach Jared. Coach Jared, magdebate nga tayo. Nag-aalal ka ng law, di ba?
ang hina naman ng logic ng pinagawa mo, napakinggan din kita eh. Tapos sabi ni Raul De Leon Jr., sino ikaw si Marco Bita kumpara ng Dr. Batong Bakal? Ay, wala po, talo po si Batong Bakal, mali sila. So sinasabi na mali din si Justice Carpio. Ay, Leonardo Brosas, good evening. Leonard Presas, Black Dragon, anong tama? Ikaw may tama sa utak? Ay, ano ito? Ban. Gilbert Labrador, magandang gabi po, mga kabansa. Tapos Percival David Santos, may tama ka din siguro. Sino ba sinasabi may tama? Ako? Ban ka. Ban. Fidel Sarmiento, mga gago, tanga kayo Marcolita. Pati na yung mga kausap mo. Oh, kayo ang tanga. Hindi nyo naintindihan. Ay, nako. Gregory Babaran, WPS sa atin ang WPS. Ang problema, wala pang WPS. Wala pang West Philippines. Hindi pa kinikilala yan sa ibang bansa. Ang Taiwan nga hindi kinikilala sa ibang bansa eh. Naintindihan mo, Gregorio Babaran? Greg, naintindihan mo ba yan? Huwag kayo masalita na China layas. Kasi ang 500,000 na OFW natin ay baka palayasin sa China, sa Macau, sa Hong Kong. Maghunos dili kayo. Magsalita kayo ng disente. Si Helen Bagyo, tapos GR Castro, tama kasi. Tama si Senator Marcolita. Sa Percival David Santos, dapat ang sinasagot niya yung reply ni Carpio. Ay, mali naman yung kay Carpio. Nakikuano ka lang, wala kang ginalam, wala kang alam, David Santos. Wala kang alam sa buhay. Mali sinasabi mo. Sel Matariman, God bless to Senator Marcolita and future Senator Kausing from Korea. Salamat po. Florian Mateo Stevie. Tapos Percival David Santos. Percival, ang haba naman pangalan mo. Wala yan, natatalo si Carpio doon sa debate na yun. Toldi Yusa, ang problema kila Carpio at kay Batong Bakal, dahil na sa batas natin ay atin na. Mali! Kailangan patunayin mo muna natin yun. Kung hindi naman ginagalang batas natin, anong gagawin natin? Hindi nyo ba alam yung pinakabagong batas natin ay nagprotesta yung Malaysia? Kaya hindi pa yun kinikilala yung pinakabagong batas. Ang problema sa inyo, napakabubo ninyo pag may batas atin na. Ikilalanin ba ng ibang bansa? Ganun lang po kasimple. Bukbok traidor? Ay, traidor sa tingin ninyo, sa salita niyo, hindi niyo naintindihan ang salitang traidor. Mas traidor kayo. Mas traidor kayo. Kasi, hindi nyo ba alam, may parusa sa Article 118 ng Revised Penal Code ang magsalita laban sa ibang bansa na magkadulot ng problema sa ating mga mamamayan? Giving motives for reprisal ang ginagawa ninyo. Kung wala mang gera, giving motives for reprisal. Kung pauwiin ang ating mga OFW, pwede kayong kasuhan, ikukulong ng habang buhay. Kaya maghunos dili kayo. So, yung 9 days line ng China, totoo po ba? Meron, yan sa mata ng China, meron sila. Pero sa mata naman natin, hindi natin kinikilala. Ganun lang yung kasimple. Jose Gabiola, wala pong pagtalunan sa WPS. Jose, may pagtatalunan. Wala pong WPS. Figment of your imagination lang yan. Wala pong WPS. Iguguhit pa lang. At kailangan kilalanin muna ng ibang bansa bago sabihin natin na merong WPS. Dapat mong nalaman, may 4 na elemento ang sovereignty, ang isang bansa. Ang unang elemento, kailangan may nakatira mga tao. Number 2 na elemento, kailangan may teritoryo. Number 3 na elemento, kailangan may gobyerno. Number 4 na elemento, kailangan may soberenya. Anong ibig sabihin ng soberenya? Na kinikilala ka ng ibang bansa na ikaw ay malaya at kaya mong gawin kung anong gusto mo sa loob ng teritoryo mo. Inkendes? Albert Palencia, ay dalawa, bidal ni mo Palencia.
Miyo, mga bubo lang kayo, mga maka-China. Kaya nakatawag, ay bubo. Salita ka lang bubo. Hindi mo nga alam salita ng ginagamit ng salita mo eh. Sana ba siya? Okay, sana ba yung palensya-palensya na yon? Ikaw ang bubo kasi hindi mo alam ang binagbanggit mo. Sana ba yung palensya-palensya na yon? Nakalimutan ko ah. Okay. Jadi ah. Ang dami pala eh. So, hindi ko matawag lahat. Pasensya na. Dami-dami. Mga karamihan pa, mga troll. So, at least naintindihan ninyo ha. I-summarize ko na lang. Ladies and gentlemen, guni-guni lamang natin na mayroong West Philippine Sea. Hanggat hindi kilalanin ng ibang bansa na may West Philippine Sea, saka pa lang magkakaroon ng West Philippine Sea kung kilalanin na. Ang trabaho po sa paggagawa ng mapa para isumiti sa ibang bansa at kilalanin nila na atin yon ay hindi pa ginawa ng NAMRIA, National Mapping Resources Administration. Dapat ginawa na yan. Tapos lagyan ng tinatag na boundaries. Ang paglagay ng boundary, ang ginagamit po yung global positioning points. Yung geotagging na tinatawag sa latitude saka longitude. Argel Aguardia, hindi mo naintindihan sinasabi mo. Hindi po ako maka-China. Nagsasabi lamang po ako ng totoo na sa kabubuhan mo ay hindi mo naintindihan. Wala pa tayong West Philippine Sea hanggat hindi kilalanin ng ibang mga bansa. Tayo lamang nag-declare ng West Philippine Sea. At pinakita ko kanina, paano magkaroon ng West Philippine Sea na ang Kalayaan Island ay napakalayo sa west, sa east, sa economic zone. So, mayroong tubig sa gitna. High seas yan, hindi natin pwede angkinin yun. Pwede pa angkinin ng kahit sinong bansa. Pwedeng agawin. At kung inagaw yan, patay tayong bata tayo. May kaya ba tayo? May idepensa ba tayo? O bakit ang Hawaii na napakalayo sa US, sila may-ari? Bakit yung Falklands Islands, nag-gira dyan ng Argentina at saka West at saka British? Ang layo-layo sa Great Britain ng Falklands Islands, ang daming patay sa Argentina. Galit-galit sa China, pero yung pinakamadaling action, iba ng Chinese. Ba't ayaw nyo iba ng Chinese products? Kung talagang galit kayo sa China, huwag kayong bumili ng Chinese products. Huwag kayong kumain ng pansit. Huwag kayong kumain ng siomai. Lahat. Huwag kayong kumain ng everything about Chinese. Ang lahat ng Pilipino na apelido Chinese, patayin nyo. Pati ako, kasi apelido ko Chinese. Tarantado talaga kayo. Bisayang laagan dito sa India attorney, kahit may agawan sila sa isla between India and China, di man sila nagbangayan. Dinaan nila na madiplomasya. Kaya, ayun, dapat diplomasya dapat. So, Inilen Marbilla, good PM mo, Dr. Ortiz, shout out po, watching from Naik, Cavite. Tapos si Arguella Guardia, so Kalayaan Island ay nasa loob, sa labas po. Kabobo sa'yo, Arguella Guardia. Bobo! 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 Tingnan mo sa mapa, pinakita ko lang ang mapa, ang layo ng Kalayaan Island sa EEC. Bobo ka talaga. Saan ka kumuha niyan? Magpakamatay ka na. Bobo ka talaga. Nagkukos ka lang ng away. Ini-ignite mo lang ang mga sentimento ng Pilipino. Jose Gabiola, bosto to, huwag nyo na pong patulan ng mga saradong isip. Gusto ko ma-educate sila eh. Katopa, totoo yan, walang the Philippines, gawa-gawa lang nila yan. Ireneo Biaka, agree, Doktor. Arguella Laguardia, ikaw ang tarantado ka, ikaw tarantado, bobo ka. Pinakita ko na nga ang mapa sa iyo, tapos hindi ka pa makakita. Ikaw na nga mag-Google Map para maintindihan mo yung sinasabi mo na kabubuhan. Ernie Virata, pwede pa mag-agaw ang China dyan. Kaya magdasal tayo na huwag laagawin. Yung mga North Trail Project, mga Invicity, remember that?
Si Mantis. Ha? Si Judy Benicia ang nagbigay niya, tsaka si Gloria. Pagdating naman ni Noynoy, si Trillanes ang nagbigay. Diyos Cruzado, regardless of who discovered the island, the weight is given to, at present, Philippines po may control. Ang problema lang, Diyos, pwedeng agawin ng China. Wala tayong magagawa. Pag ginagawas mula sa atin. Kagaya ng ginawa ng Russia sa Ukraine, nilusob. Ganun lang ho, kasimple lang yan. Huwag kayo magmamayabang kung hawak natin ngayon. Sabi ni Carlos Bisaya, mas malala ka pa kay Marbolita. Mas maganda pa siguro, i-ban kita. Rosa de los Reyes, Sir Toto, galit sila sa paliwanag mo, galit ang mga dito sa comment section. Ay mga konsya, mga bubo kasi. Sabi naman ni LG Corpin, salamat po at nagalingan siya sa paliwanag ko. Si Paglakbay, lawyer po ba kayo? Nang-insulto po ka pa kayo, LOW, tapos year. Tapos po ako ng abogasiya, nakapasak po ako sa bar exam, trial lawyer po ako, at wala pa akong talo na kaso. Ganun lang masasabi ko sa iyo. Mantis, Filipino heavy equipment operators were hired and placed in secluded areas where they were not allowed to call or go out. Saan ba yung nasabi mo? Isa Surigao? Pero ang alam ko, Mantis, doon ang dami na kinuhang lupa doon sa Zambales. Binenta ni Gobernador Hermoine Sibdane ang lupa. Diyan si Brillantes, ang galing mo mag-explain, Doktor. Salamat po. Tapos si Rico Garcia, ipoy, 1 nautical mile is, hindi, approximately 1.7 kilometers lang po, Rico Garcia. 1.7 lang. You are wrong. So, Diyos Cruzado, yes, it's obviously outside our ECC, but it has nothing to do with the distance because Vietnam and Malaysia are also claiming some islands. Oo nga, Vietnam, Malaysia, tsaka Brunei. Pero ang baka ang iniisip mo, Diyos, doon din sa Kalayaan. Hindi. Marami kasing isla yan, pababa hanggang Malaysia, hanggang Brunei. Napakaraming isla yung Spratlys. So, Mantis, the artificial islands sa Philippines, hindi, wag mo na tawaging WPS yan. Ayaw kong tawaging WPS yan. Wala pang mapa ginawa eh. Pantis, wag mo tawagin. Sabi mo sa Surigao nang galing? Well, ang alam ko sa Zambales po nang galing. Wala nga po WPS 44 eh. Tingnan mo sa international or world map ay wala. Tayo lang nagsasabi na meron sa batas natin. Pero sa batas ng iba wala. Sa BIBAM, kung mas gusto mo na bitawan natin ang atin, bibitawan ba? May nagsabi ba nagbibitaw? Napakababa naman ng utak mo. Intindihin mo nga na maigi ang kinikwento ng iba. Jenny Bumagat, magandang gabi po. Magandang gabi po. Kumusta kay Roper? Tapos, naimbag gabi, kada kayo amin. Sabi niya, at least narinawan kayo sa mga katotohanan. Katotohanan lamang sinasabi natin. Huwag kayong magsabi na mayroong West Philippine Sea. Yan po ay fake news. Sir, pakitapik ito si Busita umiipal sa Davao City dahil mahigpit ang City Ordinance number 3 ang noise pollution ng muffler. Tingnan natin. Bigyan mo ko ng link. Diyos Cruzado, it's the largest among all the other islands at the Spratlys it consists of 38. Tama po kayo. Pinaka-largest pong Tito Island. Baybam, tingnan mo yung before and after ng reclamation na ginawa ng China. Walang land features. Sige na lang, unahin lang muna natin ang Tito Island, yung Pag-asa. Yung Kalayaan. Baybam, hindi reclamation tawag dyan. Ungas, ang nagbungkal para sa malalim na barko. Isa pa ito na ungas. Jungle Fighter, kaya nga, Danilo galit, basta atin ang tapos na unang pwesto. Atin yan. Huwag nyo lang pangalanan ng West Philippine Sea kasi hindi pa tinatanggap yan. Atin yan, pero pagdating sa paglampas mo na ng 200 nautical miles, tatalon ka kasi high sea yan. Papunta ka sa Kalayaan. Marilyn Bondok, Mantis, formulating E is equals MC squared. Ano naman, alam mo ba yan? Gusto mo, paliwanagan kita. Nag-aral ako ng physics sa Mindanao State University tungkol kay Einstein. Huwag ka na huwag mo pangunahan dyan.
Iba-iba, kwento-kwento ka Mantis. ikaw ang buang, hindi ka nakaintindi. Kung sabi mo doing the same thing, expecting the same result. Ikaw naman, despite explanation 100 times, hindi ka pa rin nakaintindi. Yun ang stupidest. Just Cruzado, there was Taiwanese garrison there up. Tama, may Taiwanese garrison, muntik tayo magkaaway-away doon. Dahil lang, magalang lang, mabait lang ang Taiwanese, hindi lang inagaw. JC Con, Boss Toto. Tapos Mantis, Einstein submitted, he could not. Melvin Lozano, suot mo bayong? Bayong? Alam mo, if out of topic ka na Mantis, walang kwento sinasabi mo. Melvin Lozano, suot mo bayong? Ano ibig sabihin ng suot mo bayong? Nang insulto ka dahil ba kalbo ako? Rosa de los Reyes, ang nangyari yan sa Jepidas panahon ni Pinoy Aquino, maraming kabulastugan. Claim lang po natin yan. Hindi pa kinikilala ng ibang bansa ang West Philippine Sea. Jungle Fighter, sige na nga, ang tatalino nyo, sige, Philippines Province of China. Ano Philippines Province of China? Hindi yun. Iba yung Philippines, iba yung China. Luko ka ba? Yan ang mga salita ng mga bubo. Sige, China, Philippines na yan. Philippines, China. Yan ang mga salita ng mga bubo na walang utak. Jungle Fighter. Pangalan, bilagay mo ang pangalan mo para makilala kita. Istong, sigurado, alamin ni Trillanes ang backdoor negotiator ni Pinoy sa China. O yun nga. Mantis, no, even Stephen King said before he dies, ano pa yung Stephen King? Iba ito, di madami ang anti-Filipino ng panggap na expert sa WPS. Hindi po ako anti-Filipino. Excuse me. I'm a true-blooded Filipino. Pwede mo sabihin, half Filipino, half Ilocano. Bel Estrada, Didiisto. Okay. Marcel Silero, alimasag atin yan. Kung makikita sa atin. Pero kung sa labas, hindi natin yun. Rosa de Luces, kaya pala malakas ang loob ng China na pumasok sa WPS dahil pinalitan ang teritoryo natin, pati Scarborough. Marami na pong naagaw ang ibang bansa sa atin. Wala tayong mga Malaysia nga lang, naagawan pa tayo eh. Indonesia, naagawan pa tayo eh. Vietnam, naagawan pa tayo. Ano kayo? Mahirap palang maging genius. Hindi na tumatanggap ng kamalian. Tama po ang binabagit ko sa inyo. Hindi pa ako nag-genius-geniusan. Hindi pa ako bumaliktad chess master. Nandun ako sa katotohanan, chess master. Mag-chess ka tayong dalawa kung master ka. Hindi pa ako bumaliktad. Ano ka? Bubo ka ba? Para lang ako sa katotohanan sa batas. Ito yung batas. Ito yung tama. Itong totoo. Huwag ka maniwala sa mga kwento nila. Mantis, dalawa lang ang isip ng kumang tao ay wala na yan. Wala. Doon ka na humanga kay Inso. Hindi ako kagaya ng Inso na gumagawa ng kwento. Ako, kung anong totoo, dyan ako. Bahala ka, Chismaster, kung sino man ka. Jose Gabiolo, hirap talaga busto to pag sarado na isip. Ganon man talaga, Berge Piquero. Rosa de Lucet, sa panahon ni Marcos Sr., malaki. Remigio Lagrana, magkano bigay ng China sa iyo o Black? Wala pong bigay sa akin, gago. Iba na kita rito. Tapos, Diyos Cruzado, Dumalisan Bitam Hub Maps. Meron din sila. Hindi natin alam kung baka meron din silang China. Meron na mapa. Lore to Celion. Hala, paano yan? Tapos, Rosa de Luces, sa panahon ni Pinoy Aquino, nasa nang, okay, Mantis, because, wala na. Jesus Lopera, DDS. Okay lang kung DDS ako, walang problema. Bakit anong problema sa pagka-DDS? Okay, hanggang dyan na lang po tayo. Maraming salamat po.